Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng puso at tatag ng pananampalataya. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan, isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Ngunit paano kung ang tahanan na inaakala mong pinakaligtas na lugar sa mundo ay siya palang pugad ng isang nakakakilabot na kasinungalingan? Paano kung ang pag-ibig na ipinapangako ay isa palang tabing para sa isang madilim na balak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Nabulusan at Luningning, ang sinag ng umaga na tumatago sa siwang ng kurtina, ang unang bumati kay Bulusan de Leon. Ngunit hindi ito ang nagbigay ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang tunay na araw sa kanyang mundo ay ang babaeng mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ang kanyang asawang si Luningning. Dahan-dahan siyang bumangon, pinipigilang makalikha ng anumang ingay. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo bago tuluyang lumabas ng silid. Pagbabalik niya, dala na niya ang isang tray ng kanilang paboritong almusal, sinangag, tapa at mainit na kape. Naabutan niyang gising na si Luningning, nakangiti habang pinapanood siya. Ginising mo na naman ako sa bango ng kape, mahal, sabi ni Luningning. Ang boses ay may kaunting antok pa. Ito lang ang kaya kong gawin para sa reyna ng buhay ko, sagot ni Bulusan. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Sumandal si Luningning sa mga unan. Medyo pagod pa rin. Nitong mga nakaraang araw parang laging kulang ang tulog ko. Hinaplos ni Bulusan ang pisngi nito. Baka naman, may mabuting balita na tayong matatanggap kaya ka laging pagod? Tanong niya. Ang mga matay nagniningning sa pag-asa. Ang pangarap na magkaroon ng anak, ang laging laman ng kanilang mga usapan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Sana nga, mahal, sana. Sa paglipas ng mga araw, ang pagkapagod ni Luningning ay hindi nabawasan. Bagamat walang ibang sintomas, nagpasya si Bulusan na isama ito sa ospital para sa isang general check-up. Habang kinukuhanan ng dugo ang kanyang asawa, napansin ni Bulusan ang pamumutla nito. Ngunit pinawi ito ng doktor, sinabing maaaring dahil lang ito sa pagod. Umuwi sila na may pag-asang sa susunod na mga araw ay may magandang resulta silang matatatanggap. Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting si Bulusan. Seryoso ang usapan tungkol sa pagpapalago ng kanilang kumpanya, ngunit ang isip niya ay palipad-lipad. Bawat minuto, sinusulyapan niya ang kanyang telepono, nag-aabang ng tawag mula sa doktor o text mula kay Luningning. Mr. De Leon, tawag sa kanya ng isa sa mga board member. May problema ba? Umiling si Bulusan at pilit na ngumiti. Wala naman, pasensya na. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa presentasyon, ngunit ang puso niya'y hindi mapakali. At sa wakas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng doktor ni Luningning sa screen. Kaagad siyang nagpaalam at lumabas ng conference room. Isang ngiti ng pag-asa ang unti-unting nabubuo sa kanyang muka. Doc, kamusta po? May resulta na ba? Masigla niyang tanong. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Isang mabigat na paghinga ang narinig niya bago nagsalita ang doktor. Ang boses nito ay hindi masaya, bagkus ay nanginginig at puno ng pag-aalala. May Mr. De Leon, nasaan ka ngayon? Napakunot ang noo ni Bulusan. Nawala ang kanyang nangiti. Nasa opisina po, Doc. Bakit po? May problema ba sa resulta? May sakit ba ang asawa ko? Sunod-sunod niyang tanong. Mr. De Leon, makinig kang mabuti, sabi ng doktor. Ang boses ay halos pabulong na. Kailangan mong manatiling kalmado. Higit sa lahat, kailangan ninyong tumawag ng pulis. Ngayon din, parang binuhusan ng malamig na tubig si Bulusan.
Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit hindi maproseso ng kanyang utak. Pipolis? Bakit po, Doc? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang blood test results ng asawa mo. Hindi ito normal. May nakita kami sa dugo niya. Isang compound. Isang lason na napakabihira at napakabagsik. Hindi ito aksidente. Ito ay sistematiko. Paunti-unti itong inilalagay sa sistema niya. Gumuho ang mundo ni Bulusan. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila naging malambot na putik. Lason? Sigurado po ba kayo, Doc? Baka nagkamali lang kayo ng pagsusuri. Sana nga, Mr. De Leon. Sana nga nagkamali ako. Sagot ng doktor. Ang boses ay basag na. Pero 3 beses naming inulit ang test. Positibo lahat. Ang asawa mo ay nasa panganib. Napasandal si Bulusan sa pader. Ang paghinga niya'y hirap na hirap. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Luningning kaninang umaga ay biglang nag-flash sa kanyang isipan. Ang pagkapagod nito, ang pamumutla, hindi maaari. Mr. De Leon, nakikinig ka pa ba? Tanong ng doktor mula sa kabilang linya. Oo po. Hirap na sagot ni Bulusan. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan bago binitawan ng doktor ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Bulusan at magsisimula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Ginoong De Leon, hindi ito sakit. Ang asawa ninyo, may dahan-dahang pumapatay sa kanya. Binitawan ni Bulusan ang telepono. Dumulas ito mula sa nanginginig niyang kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ng doktor sa kanyang isipan. May dahan-dahang pumapatay sa kanya. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Isang malamig na kamay ang humigpit sa kanyang puso. Pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Sa isang iglap, ang maaliwalas na lobi ng kanyang opisina ay naging isang madilim na kulungan. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang sekretarya. Kailangan niyang makarating kay Luningning. Ngayon na. Ang pagmamaneho patungo sa ospital ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Bawat pagpreno ng mga sasakyan sa unahan ay parang isang pagsubok sa kanyang katinuan. Bawat pulang ilaw ay isang walang katapusang paghihintay. Ang mga salita ng doktor ay naglalaro sa kanyang isip. Lason. Sistematiko. Tumawag ng pulis. Pulis? Paano niya ipapaliwanag ito? Kanino? Sino ang gagawa ng ganito sa kanyang asawa? Si Luningning, na walang ibang ginawa kundi magmahal at magbigay liwanag sa buhay ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Walang kaaway, walang kagalit. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang mga pasilyo. Ngunit bago pumasok sa silid ng asawa, huminto siya sa tapat ng pinto. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Pinunasan niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya maaaring makita ni Luningning na ganito. Kailangan niyang maging malakas para sa kanilang dalawa. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakahiga, nakatingin sa bintana. Mas maputla ito kaysa kaninang umaga. Agad itong napangiti nang makita siya. Mahal, ang bilis mo namang nakarating. Mahinang sabi ni Luningning. Pinilit ni Bulusan ang isang nanggiti. Siyempre naman, hindi ako mapakali hanggat hindi kita kasama. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama, hinawakan ng kamay nito. Malamig, napakalamig ng kamay nito. Sinabi ng doktor na kailangan mo lang daw magpahinga. Sobra ka lang daw napagod. Isang kasinungalingan. Ang una sa maraming kasinungalingang kailangan niyang sabihin para protektahan ito. Bawat salita ay parang asidong membalot sa kanyang dila. Tinitigan siya ni Luningning. Ang mga mata nito'y tila nagtatanong. Talaga? Parang may iba sa boses mo, mahal. Okay ka lang ba?
Hinigpitan ni Bulusan ang hawak sa kamay nito at dinala iyon sa kanyang mga labi. Hinalikan niya ito ng buong pag-iingat. Okay lang ako. Nag-aalala lang sa'yo. Gusto ko nang umuwi tayo. Ang pagyakap niya ay mas mahigpit, mas desperado. Isang pagyakap na nagsasabing, hindi kita iiwan. Ngunit sa loob-loob niya ay sumisigaw. Natatakot akong mawala ka. Ang biyahe pauwi ay balot ng katahimikan. Si Luningning ay nakasandal sa bintana, tila inaantok. Habang si Bulusan naman ay nagmamaneho, ngunit ang kanyang isipan ay sa ibang lugar. Sinusuri niya ang bawat araw, bawat oras, bawat detalye ng kanilang buhay sa Hacienda de la Sombra. Sino? Pagpasok nila sa malaking bahay, sinalubong sila ng kanilang mga kasambahay. Ngunit ang hinahanap ng mga mata ni Bulusan ay ang kanyang ina, si Doña Purisima. Nakita niya itong bumababa sa engrandeng hagdanan, may daladalang isang maliit na bote. Mga anak, narito na pala kayo. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kamusta, Ning? Ano ang sabi ng doktor? Pagod lang daw po, Mama. Sagot ni Luningning na may pilit na ngiti. At sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Bulusan. Isang gabi, mga 2 buwan na ang nakalipas. Nakahiga sila ni Luningning sa kama nang pumasok si Doña Purisima. May dala itong kaparehong bote. Iha, sabi nito kay Luningning. Ito isang aseite, gawa sa mga espesyal na halamang gamot. Sikreto ito ng ating pamilya. Ipahid mo ito sa iyong unan bago matulog gabi-gabi. Nakakatulong itong pampakalma at pampaswerte para magkaanak na kayo agad. Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha ni Luningning, ngunit tinanggap pa rin nito ang bote para hindi mapahiya ang biyenan. Salamat po, Mama. Mula noon, gabi-gabi, naamoy ni Bulusan ang kakaibang amoy na yon. Isang amoy na dati inaakala niyang amoy ng pag-asa, ngunit ngayon ay parang amoy ng kamatayan. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Luningning. Dahan-dahanan siyang bumangon. Ang buong bahay ay tahimik na. Nagtungo siya sa kanilang banyo at nagsuka. Ang nerbiyos at takot ay tila kumakain sa kanyang sikmura. Pagkatapos, pumasok siyang muli sa kanilang silid. Ang atensyon niya ay napako sa unan ni Luningning. Lumapit siya. Ang amoy ng aseite ay mas matapang ngayon, nakakasulasok. Tinitigan niya ang bahagyang mantsa ng langis sa puting punda. Dati, ito'y simbolo ng pag-aalaga ng kanyang ina. Ngayon, para itong ebidensya ng isang krimen. Nanginginig ang mga kamay, kumuha siya ng isang maliit na gunting mula sa drawer. Maingat na maingat, ginupit niya ang isang maliit na piraso ng tela mula sa punda, sa mismong bahagi na may mantsa ng langis. Isinilid niya ito sa isang maliit na plastic bag na ginagamit nila para sa paglalakbay. Itinago niya ito ng maigi sa ilalim ng kanyang mga medyas sa aparador. Tumayo siya sa gitna ng madilim na silid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana, ang nagsisilbing ilaw. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Mula sa kanilang silid, tanaw niya ang pasilyo. Sa dulo nito ay ang isa pang pinto, ang pinto ng silid ng kanyang ina. Nakasara ito. Ngunit para kay Bulusan, tila may isang madilim na enerhiyang nagmumula rito. Ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang babaeng minahal niya ng walang kondisyon. Ang babaeng iginagalang niya ng higit kanino man. Posible kaya? Isang tanong ang namuo sa kanyang isipan. Isang tanong na malamig pa sa yelo. Isang tanong na kinatatakutan niyang malaman ang sagot. Inay, bulong niya sa kawalan. Kayo po ba? Kinahapunan, habang si Luningning ay mahimbing na nagpapahinga sa kanyang silid at si Bulusan ay abala sa paghahanap ng isang pribadong laboratorio. Si Doña Purisima de Leon ay palihim na lumabas ng mansyon. Hindi ang kanyang eleganteng sedan ang kanyang ginamit, kundi isang luma at hindi kapansin-pansing kotse
na nakaparada sa likod ng garahe. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at tinakpan ng buhok ng isang alampay. Tila isang ordinaryong ginang na papunta sa palengke. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay mas madilim kaysa sa pinakamadilim na eskinita sa bayan. Minaneho niya ang kotse papalayo sa kabihasnan, sa isang maalikabok na daan na pamilyar lamang sa iilang tao. Ang bawat lubak sa kalsada ay tila kumakatawan sa bawat pagtibok ng kanyang kinakabahang puso. Sa kanyang isipan, hindi siya gumagawa ng masama. Sa kanyang pananaw, siya ang tagapagligtas. Siya ang kalasag na poprotekta sa pangalan at yaman ng mga De Leon mula sa sumpa na dala ng kanyang manugang. Iyon ang mga salitang ibinulong sa kanya ni Gahut, ang taong kanyang pupuntahan, isang manghuhula na may matalas na mga mata at boses na tila kayang pasukin ang pinakatatagong sulok ng iyong kaluluwa. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na kubo na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakatayo sa gitna ng isang kaparangan. Ang amoy ng sinusunog na kamangyan at mga tuyong dahon ay sumalubong sa kanya pagbaba pa lang niya ng kotse. Kumatok siya ng 3 beses, isang senyas na tanging sila lamang ang nakakaalam. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang lalaking may mahabang buhok at matatalim na mga mata. Si Gahut. "Pumasok ka, Purisima," sabi nito sa mahinang boses, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang kandilang itim. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding, kasabay ng usok ng kamangyan. Naupo si Doña Purisima sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang magkadaop sa kanyang kandungan. "Nag-aalala ako." Simula niya. Dinala ni Bulusan si Luningning sa ospital. Baka may malaman sila. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Gahut. Kumuha siya ng ilang tuyong dahon at inihagis sa nagbabagang uling. "Ang takot ay anino lamang ng pag-aalinlangan, Purisima. Nag-aalinlangan ka ba sa sinasabi ng mga espiritu? Sila ang nagsabi sa akin na ang babaeng yon ay isang linta na dahan-dahang sisipsip sa yaman at buhay ng iyong angkan." "Hindi! Ako ay naniniwala sa iyo," mabilis na sagot ni Purisima. "Ngunit, ang aking anak, nakikita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata." "Si Bulusan ay nabubulagan ng pag-ibig," sagot ni Gahut. Ang kanyang mga matay nakapako sa nagliliyab na uling. "Ang pag-ibig na yon ang magiging lason sa inyong pamilya kung hindi natin siya lilinisin. Ang ginagawa natin ay hindi pagpatay. Ito ay paglilinis, isang ritual para alisin ang sumpa." Tumango si Purisima. Ang bawat salita ni Gahut ay parang balsamong humahaplos sa kanyang naguguluhang isipan. Ito ang kailangan niyang marinig. Kailangan niyang maniwala na tama ang kanyang ginagawa. "Ano na ang susunod kong gagawin?" tanong niya. Tumayo si Gahut at kinuha ang isang pamilyar na bote mula sa isang madilim na sulok. Ito ay naglalaman ng parehong langis. "Ipagpatuloy mo ang paglilinis," utos niya. Iniabot ang bote kay Purisima. "Huwag kang titigil. Malapit na nating maputol ang sumpa. Ang kapalaran ng mga De Leon ay nasa iyong mga kamay." Mahigpit na hinawakan ni Purisima ang bote. Ang lamig nito ay tila gumapang sa kanyang buong katawan. "Masusunod," bulong niya. Samantala, sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa isang tahimik na lugar, nakatitig si Bulusan sa kanyang laptop. Kanina pa siya naghihintay. Ipinadala niya ang piraso ng tela sa isang maliit ngunit mapagkakatiwalaang laboratorio sa kabilang syudad, nagbabayad ng malaki para sa isang mabilis na resulta. At ngayon, narito na, isang email na may subject na Urgent, Preliminary Analysis Report. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang ginagalaw ang cursor papunta sa open attachment. Huminga siya ng malalim at nag-click.
Isang dokumento ang bumungad sa kanya, puno ng mga teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang bahagi, sa ilalim ng pahina, sa ilalim ng heading na Summary of Findings. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanyang mukha. Finding: positive for trace amounts of an alkaloid consistent with extracts from the aconitum plant, commonly known as wolfsbane. It is a highly potent cardiotoxin and neurotoxin. Properties: colorless and odorless when diluted. Ang hangin ay biglang nawala sa paligid. Ang tibok ng puso ni Bulusan ay huminto. Ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay natigil. Ang lahat ng tunog ay naglaho. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang tainga. Ang aseite, ang langis na ibinigay ng kanyang ina, ang sikreto ng pamilya. Ito pala ang laman. Isang lason na walang kulay at walang amoy. Isang perpektong sandata para sa isang traidor. Ang pagdududa na pilit niyang itinataboy ay ngayon naging isang nakakakilabot na katotohanan. Ang resulta ng laboratorio ay parang isang hatol ng kamatayan na nakaukit sa isipan ni Bulusan. Habang nagmamaneho siya pabalik sa Hacienda de la Sombra, ang bawat metro na kanyang tinatahak ay nagpapabigat sa bakal na nakapulupot sa kanyang dibdib. Wala na ang pagdududa, wala na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lamang ay ang kumukulong galit at ang mapait na katotohanan. Ang sarili niyang ina, ang ilaw na gumabay sa kanya mula pagkabata, ay siya palang aninong dahan-dahang pumapatay sa ilaw ng kanyang buhay. Hindi niya ininda ang pagod o gutom. Dire-diretso siyang pumasok sa mansyon. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at madiin sa sahig na dati masaya niyang tinatahak. Naabutan niya ang kanyang ina sa engrandeng sala, prenteng nakaupo habang nagbabasa ng isang magasin, tila walang anumang bigat na dinadala sa mundo. Ang normal na eksenang ito ay nagpasiklab, lalo sa galit sa loob ni Bulusan. "Inay," tawag niya. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito'y malamig, matigas, at puno ng bigat na hindi pa kailanman narinig ni Doña Purisima mula sa kanya. Ibinaba ni Doña Purisima ang magasin, bahagyang nagulat sa tono ng anak. "Bulusan, anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba?" Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, lumapit siya at inilapag ang nakaprint na resulta ng laboratorio sa mesang babasagin sa pagitan nila. Hindi niya ito itinuro. Hinayaan lang niya itong nakalatag doon. Isang puting papel na sumisigaw ng katotohanan. "Ano yan?" tanong ni Doña Purisima. May pagkukunwaring pagkagulat. Tinitigan siya ni Bulusan ng diretso sa mga mata. Hinahanap ang kahit katiting na bahid ng pagsisisi. Wala siyang nakita. "Inay, tanungin ko po kayo ng diretso." Simula niya, ang bawat salita ay pinipiga mula sa kanyang lalamunan. "Ano po talaga ang laman ng aseite na ipinapahid ninyo sa una niluningning gabi-gabi?" Ang mukha ni Doña Purisima ay biglang namutla. Ngunit sa isang iglap, napalitan ito ng ekspresyon ng isang taong nasaktan. "Anoong klaseng tanong yan, Bulusan? Alam mo na isa iyong halamang gamot para tulungan kayong magkaanak." "Halamang gamot po ba talaga, Nay?" Giit ni Bulusan. Ang boses ay nagsimula nang tumaas. "O isang lason na dahan-dahang pumapatay sa asawa ko?" Ang salitang lason ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sala. Tumayo si Doña Purisima. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Wala kang galang. Pinagbibintangan mo ako? Ang sarili mong ina?" "Hindi ito bintang, Nay. Ito ang katotohanan." Sigaw ni Bulusan. Hindi na napigilan ang sarili. "Nagpagawa ako ng pagsusuri. Alam ko na ang laman nun. Bakit, Nay? Anong nagawa sa inyo ni Luningning para gawin ninyo ito sa kanya?" At doon, nagsimula ang pag-arte ng isang bihasang aktres. Ang mga mata ni Doña Purisima ay biglang nanlaki sa hindi makapaniwalang sakit.
Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay biglang naging mababaw. Diyos ko, ang anak ko, sabi niya na parang bulong. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para palakihin kang mag-isa, ito ang isusukli mo sa akin? Isang walang basehang akusasyon? Bigla siyang napaupo na parang nawalan ng lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Minahal ko kayo. Gabi-gabi akong nagdarasal na magkaroon na kayo ng anak para maging buo na ang pamilya natin. Tapos ako pa ang masama? Ang kanyang pag-iyak ay naging isang malakas na hagulgol, puno ng sakit at pagkabigo. Nayanig si Bulusan. Kahit alam ng isip niya ang katotohanan, ang puso niya ay parang pinupunit sa tanawing iyon. Ang kanyang ina, ang matatag na haligi ng kanyang buhay, ay ngayoy durog na durog sa kanyang harapan. Ang galit niya ay biglang nahaluan ng konsensya. Mama, Bulus, anong nangyayari? Isang mahinang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Pareho silang napalingon sa may hagdanan. Nakatayo roon si Luningning, nakahawak sa rehas, ang mukay puno ng pag-aalala at pagkalito. Ang ingay ay nakagising sa kanya. Ang pagdating ni Luningning, ang tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Bulusan. Hindi niya kayang makita ng asawa niya ang ganitong kaguluhan. Ning, bumalik ka na sa kwarto. Magpahinga ka, sabi ni Bulusan. Sinubukang pakalmahin ang boses, ngunit si Doña Purisima ay nakakita ng pagkakataon. Huwag, apo, sabi niya kay Luningning habang umiiyak. Pakinggan mo ang asawa mo. Pinagbibintangan niya akong nilalason kita. Ako, ang iyong ina, na walang ibang hangad, kundi ang kabutihan ninyo. Gumuho ang mundo ni Luningning. Tumingin siya kay Bulusan, pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Hindi totoo yan, di ba mahal? Hindi makasagot si Bulusan. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan? Sa gitna ng kanyang pananahimik, pakiramdam niya ay siya ang kontrabida. Siya ang nananakit sa dalawang babaeng pinakamamahal niya. Wala na siyang nagawa. Ang katotohanang hawak niya ay naging walang silbi sa harap ng mga luhang iyon. Tinalikuran niya silang dalawa at walang salitang lumabas ng bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sala, dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Doña Purisima. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang makita niyang inaalalayan na ng kasambahay si Luningning pabalik sa silid, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang isang numero. Nalaman na niya. Bulong niya sa kabilang linya ng may sumagot. Ang boses niya ay puno na ngayon ng takot at hindi na pag-arte. Nalaman na ni Bulusan. Anong gagawin natin? Isang malamig at kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses ni Gahut. Kalma. Inaasahan ko na ito. Kung gayon, hindi na natin maaaring gawin ito ng dahan-dahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Purisima. Dagdagan mo ang dosis, utos ng boses. Kailangan na nating tapusin ito. Agad. Umupo si Bulusan sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada, milya-milya ang layo mula sa hasyenda. Ang makina ay patay. Ang tanging maririnig ay ang mabigat niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na unti-unting bumabalik sa normal. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na kalinawan. Nabigo siya. Sinubukan niyang gibain ang pader ng kasinungalingan ng kanyang ina gamit ang puwersa ng katotohanan. Ngunit ang pader na yon ay binuo mula sa mga luhang mas matibay pa sa anumang bato. Hinding-hindi niya masisira iyon sa ganoong paraan. Naunawaan niya ngayon, ang kanyang ina ay isang biktima rin, isang tau-tauhan na pinakikilos ng isang mas madilim na puwersa. Hindi niya dapat kinompronta ang papet.
Dapat niyang hanapin ang puppeteer. Ang manghuhulang iyon, si Gahot. Sa halip na umuwi, minaneho ni Bulusan ang sasakyan patungo sa syudad. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na coffee shop, kaharap niya ang isang lalaking nasa edad 50, may makapal na bigote at mga matang nakakita na ng maraming lihim. Si Mang Tonyo, isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogado, mahusay, matanda na sa propesyon at higit sa lahat, diskreto. Gahot, sabi ni Bulusan, ang pangalan ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung yan ang tunay niyang pangalan. Isa siyang manghuhula. Nagpupunta ang nanay ko sa kanya sa isang lugar sa labas ng probinsya ng Kanlungan. Tumango si Mang Tonyo habang nagsusulat sa isang maliit na kwaderno. Ano ang kailangan ninyong malaman tungkol sa kanya, Ginoong De Leon? Lahat, mariing sagot ni Bulusan. Ang tunay niyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, kung saan siya nanggaling, kung mayroon siyang motibo para saktan ng pamilya ko. Kailangan kong malaman ang lahat at kailangan kong malaman ito ng mabilis. Tinitigan ni Mang Tonyo si Bulusan. Kapag ganito kadesperado ang isang kliyente, malalim ang problema. Sabi nito, masusunod, Ginoo, bigyan ninyo ako ng 2 araw. Ang sumunod na gabi ay ginugol ni Bulusan hindi sa kanyang silid, kundi sa lugar na halos 1 dekada na niyang hindi pinapasok. Ang pribadong opisina ng kanyang yumaong ama, si Don Ricarte de Leon. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay nananatili pa rin sa hangin. Maalikabok na ang lahat, para siyang pumasok sa isang puntod ng mga alaala. Sinimulan niyang halungkatin ang mga kahon ng lumang dokumento, mga ledger ng negosyo, mga titulo ng lupa. Hinahanap niya ang kahit anong koneksyon sa lalaking kilala bilang Gahot. Ngunit sa bawat dokumentong kanyang binubuklat, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang ama. Isang istrikto, matalino, at respetadong negosyante. Ang haligi ng kanilang pamilya. Paano nagawang malinlang ng isang manghuhula ang asawa ng isang tulad niya? Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang resibo, may nakita siyang isang maliit na leather-bound na ledger. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang dumulas mula sa mga pahina at nahulog sa sahig. Pinulot ito ni Bulusan. Ang litrato ay kupas na. Ang mga kulay ay nag-iba na dahil sa katagalan. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Nakangiti. Katabi ang isang babaeng hindi niya kilala. Hindi ito ang kanyang ina. Ang babae ay simple lamang, may mahabang buhok at mga matang may bahid ng kalungkutan kahit na ito'y nakangiti. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na petsa. Mahigit 30 taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Bulusan ang litrato. Sino ang babaeng ito? Ang ngiti ng kanyang ama sa litrato ay iba. Mas magaan, mas malaya. Isang parte ng buhay ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita. Isinilid niya ang litrato sa kanyang bulsa. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung saan ilalagay. Kinabukasan, habang siya'y nasa gitna ng pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono, numero ni Mang Tonyo. Ginoong De Leon, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito'y seryoso. May nalaman na ako. Umupo ng tuwid si Bulusan. Ano yon? Ang pangalan niya ay hindi Gahot. Isa lamang yung palayaw. Nahanap ko ang kanyang birth certificate. May record siya ng isang maliit na kaso ng panloloko. Ilang taon na ang nakalipas. Ano ang tunay niyang pangalan? Tanong ni Bulusan, kinakabahan. Ricardo Gahot Sandoval. Ricardo. Kapareho ng kanyang ama. Nagkataon lang ba? Pero Gino, pagpapatuloy ni Mang Tonyo, at sa pagkakataong ito, may pag-aatubili sa boses nito. May mas importante pa kayong dapat malaman. Isang detalye mula sa birth certificate na yon. Ano yon, Tonyo? Sabihin mo na. Huminto sandali ang investigador. Tila naghahanda sa ibabalita.
At nang sa wakas ay nagsalita ito, ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa nananahimik na mundo ni Bulusan. Binibiyak ang pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pangalan po ng ama na nakalagay sa birth certificate niya, Ricarte de Leon. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay hindi basta pumasok sa tainga ni Bulusan. Para itong mga punyal na sumaksak sa kanyang kaluluwa, iniwang nakabukas ang isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ricarte de Leon. Ibaba ni Bulusan ang telepono nang hindi man lang nagpapaalam. Napatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga matay nakatitig sa pader ng opisina ng kanyang ama. Ngunit ang nakikita niya'y ang nagbabagong anyo ng kanyang buong pagkatao. Ang mga alaala niya sa kanyang ama, ang matikas na tindig, ang mahigpit na mga utos, ang mga pangaral tungkol sa dangal at legasiya ng pamilyang De Leon. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap, isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang alon ng mapait na katotohanan. Ang lalaking humuhubog sa paniniwala ng kanyang ina para patayin ang kanyang asawa ay hindi lang isang simpleng manloloko. Siya ay kapatid niya, dugo niya, karne ng kanyang karne. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng sakit at kabalintunaan. Ang lalaking sumisira sa kanyang pamilya ay bahagi rin pala ng pamilyang ito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na litrato na kanyang natagpuan. Tinitigan niya ang babaeng nakangiti sa tabi ng kanyang ama, ang ina ni Gahot, ang babaeng minahal ng kanyang ama sa anino ng kanyang pamilya, ang babaeng nagluwal sa anak na bunga ng isang pag-ibig na itinago. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang galit ni Gahot ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay mas malalim. Ito ay galit ng isang anak na itinanggi. Galit ng isang batang lumaki sa labas ng mga pader ng Hacienda de la Sombra habang siya, si Bulusan, ay lumaki sa loob. Tinatamasa ang lahat ng yaman at pagmamahal. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganti na isinilang mula sa kasalanan ng kanilang ama. Napahilamos si Bulusan sa kanyang mukha. Pakiramdam niya'y nasusuka siya. Ang imahe ng kanyang ama sa kanyang isipan ay nabasag. Hindi na ito ang perpektong haligi, kundi isang taong may lihim, isang taong nag-iwan ng isang buhay na bomba na ngayon ay sumasabog sa kanilang lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Hinanap niya ang kanyang ama sa kanyang mga mata, sa kanyang panga, sa kanyang tindig. Ngayon, sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi lang ang kanyang ama ang makikita niya. Makikita rin niya ang anino ng kanyang kapatid, ang kanyang kaaway. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kasambahay nila. Sir Bulus, pasensya na po sa abala. Bigla na lang pong nanghina si Ma'am Ning. Tumawag na po kami ng ambulansya. Ang bawat salita ay parang dagitab na gumapang sa kanyang buong katawan, na wala ang pagluluksa para sa nasirang imahe ng kanyang ama, na wala ang galit sa kanyang kapatid. Ang natira na lamang ay ang dalisay at nag-aalab na takot para sa kanyang asawa. Dagdagan mo ang dosis. Ang mga salita ng kanyang ina mula sa pag-uusap nila ni Gahot na kanyang narinig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi. Itinuloy ng kanyang ina. Itinuloy niya. Mabilis pa sa 4:00, tumakbo si Bulusan palabas ng opisina, halos mabangga ang mga kasangkapang nakaharang sa kanyang daan. Habang nagmamaneho siya ng walang pakundangan sa bilis, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pangungonsensya. Tapos na ang pagiging anak na nagbibigay galang sa isang inang nabulag na. Ngayon, siya ay isang asawa, isang tagapagtanggol. Ang laban na ito ay hindi na lang laban sa isang manghuhula. Ito ay laban sa kanyang sariling dugo. Ito ay pagwawasto sa kasalanan,
ng kanyang ama. Habang palapit siya sa ospital, ang mga luha ay nagsimulang tumulong mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Kinuha mo na ang dangal ng ama ko, Gahot. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw sa tindi ng kanyang galit at determinasyon. Hindi ko hahayaang kunin mo pa ang asawa ko. Ang kanyang sigaw ay napuno ng sakit at pangako. Isang deklarasyon ng giyera sa gitna ng naghahabulang mga ilaw ng syudad. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at alam ni Bulusan na ito ang magiging pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang mundo ni Luningning ay isang malabong panaginip. May mga sandali ng liwanag kung saan nakikita niya ang kisame ng silid sa ospital o ang mukha ng kanyang asawa na puno ng pag-aalala. Ngunit mas madalas, ang mundo niya ay madilim, isang espasyong walang hangganan kung saan lumulutang ang kanyang kamalayan, papalayo ng papalayo. Nararamdaman niya ang paghina ng kanyang katawan. Ang bawat paghinga ay isang mabigat na gawain. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na nauubusan na siya ng oras. Naririnig niya ang mga pabulong na usapan ng mga nurse, ang mahihinang tunog ng mga aparatus na nakakabit sa kanya. Ang mga tunog na yon ay ang kanyang tanging koneksyon sa mundo ng mga buhay. Sa isang sandali ng kalinawan, idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Bulusan na nakatayo sa labas ng salaming pader ng ICU. Kausap ang kanyang ina, si Doña Purisima. Hindi niya marinig ang kanilang mga sinasabi. Ngunit nakikita niya ang galit sa mukha ng kanyang asawa. Ang mga ugat sa leeg nito ay litaw na litaw. Ang mga kamay nito ay ikinukumpas ng may puwersa. Sa kabilang banda, ang kanyang biyenan ay umiiyak. Ngunit ang mga luha nito ay hindi na nakakakuha ng simpatya mula kay Bulusan. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang sigaw na tumago sa salamin, isang sigaw na puno ng sakit at katotohanan. Si Gahot ang anak sa labas ni Papa. Ginigising niya kayo. Nay, ginagamit niya lang kayo para sirain ang pamilya natin. Ang mga salita ni Bulusan ay parang kidlat na gumuhit sa malabong isipan ni Luningning. Anak sa labas, Gahot. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ngunit wala siyang lakas para pagtagpi-tagpiin ang mga ito. Ang tanging naintindihan niya ay ang lalim ng hidwaan na sumisira sa pamilyang minahal niya. Nakita niya ang gulat at pagtanggi sa mukha ni Doña Purisima. Umiling-iling ito, tila ayaw paniwalaan ang narinig. Kasalanan niya ito. Kasalanan ng babaeng yan. Sigaw nito pabalik, itinuturo siya, si Luningning, na nakahiga at walang kalaban-laban. Sumpa siya sa pamilya. Ang mga salitang yon, kahit mahina na sa kanyang pandinig, ay tumusok ng diretso sa kanyang puso. Sumpa. Iyon pala ang tingin sa kanya ng ina, ng lalaking pinakamamahal niya. Ang lahat ng kanyang pagsisikap na mapalapit dito, ang lahat ng kanyang pagpapakumbaba ay walang silbi. Para sa kanyang biyenan, isa lamang siyang salot na kailangang alisin. Isang luhang mainit ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Isang luha ng pagkabigo. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang umasa. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ng kanyang asawa. Lus. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ngunit walang nakapansin. Lahat sila ay abala sa kanilang sariling digmaan sa labas ng kanyang silid. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan na tila libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanya. Ang hangin ay biglang naging mailap. Hindi siya makahinga. Ang mahinang tunog ng heart monitor sa kanyang tabi ay biglang naging isang nakabibinging alarma. Isang tuloy-tuloy at matinis na tunog na pumuno sa buong silid. Beep! Ang pagtatalo sa labas ay biglang natigil.
Nakita niya ang pagkasindak sa mga mukha ni Nabulusan at Doña Purisima. Ang kanilang galit ay napalitan ng dalisay na takot. Biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok ang mga doktor at nurse. "Code Blue! Code Blue!" sigaw ng isa sa kanila. "Clear!" Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa kama habang isang malakas na kuryente ang dumaloy sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay dilim. Muli, naramdaman niya ang pag-angat at isa pang pagyanig. Ngunit ang dilim ay hindi nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Bulusan. Puno ng luha, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mukha ng isang taong nawawalan na ng lahat. Ang pinto ng ICU ay isinara ng mabilis sa harap ni Nabulusan at Doña Purisima. Ikinukulong sila sa labas, sa kanilang sariling impyerno ng paghihintay. Napasandal si Bulusan sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Si Doña Purisima naman ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa saradong pinto. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng monitor, isang berdeng linya ang tumakbo ng diretsyo. Walang buhay, walang pag-asa. Ang oras ay tila gumapang sa loob ng ospital. Ang bawat segundo ay parang isang oras at ang bawat minuto ay isang walang hanggan. Si Bulusan ay nakaupo sa sahig sa labas ng ICU. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga matay nakapako sa saradong pinto. Wala na siyang lakas para umiyak. Wala na siyang lakas para magalit. Ang natitira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang malawak na kawalan. Sa di kalayuan, sa isang hilera ng mga upuan, nakaupo si Doña Purisima. Siya ay tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga salita ni Bulusan, "Sigahot ang anak sa labas ni Papa," at ang matinis na tunog ng heart monitor ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang butil ng pagdududa ang tumubo sa kanyang puso laban kay Gahot. Ang kanyang panatisismo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang mga kamay niya ay magkasalikop sa isang panalangin, ngunit hindi na sa mga espiritu o kay Gahot. Sa pagkakataong ito, ang panalangin niya ay para sa Diyos na dati niyang tinalikuran. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito'y pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. "Na-stabilize na namin siya," sabi ng doktor. "She's a fighter. Dumaan siya sa butas ng karayom. Pero sa ngayon, ligtas na siya. Kailangan pa rin natin siyang bantayan ng maigi." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Bulusan. Isang hininga na tila ngayon lang niya ulit nagawa sa loob ng maraming oras. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Luha ng pasasalamat, luha ng pagod. Pinayagan siyang sumilip sa loob. Nakita niya si Luningning. Napapaligiran ng mga makina, ngunit humihinga. Mahina man, ngunit humihinga. Iyon lang ang mahalaga. Sa pagsikat ng araw, isang bagong liwanag ang pumasok hindi lang sa bintana ng ospital, kundi pati na rin sa itaman ni Bulusan. Ang katotohanang muntik na niyang mawala, si Luningning, ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kalinawan. Kailangan na niyang tapusin ito. Hindi sapat na malaman niya ang katotohanan. Kailangan niyang maintindihan ang ugat nito. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang ina ni Gahot. Ang babae sa litrato. Ano ang kwento niya? Bakit ngayon lang naghiganti si Gahot? Umalis siya ng ospital, ipinagbilin si Luningning sa mga nurse. Mayroon siyang isang lugar na kailangang puntahan. Ang address ng ina ni Gahot na nakuha ni Mang Tonyo mula sa mga lumang record. Isang liblib na baryo sa kabilang probinsya. Ang lugar kung saan itinago ng kanyang ama ang kanyang lihim. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod.
Ang daan ay naging bako-bako at maputik. Sa wakas, narating niya ang isang maliit at halos giba ng bahay na yari sa kahoy na nakatayo sa gitna ng bukirin. Tila kinalimutan na ng panahon. Walang tao sa bahay, ito'y inabandona na. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang alikabok ay makapal at ang amoy ng kalumaan at kalungkutan ay nanunuot sa hangin. Kaunti lang ang gamit na naiwan, isang lumang papag, isang maliit na mesa, at ilang mga basag na gamit sa kusina. Sa ilalim ng papag, may nakita siyang isang maliit na baul na kahoy. Hindi ito nakalak. Nanginginig ang mga kamay ni Bulusan habang binubuksan niya ito. Sa loob, wala siyang nakitang ginto o anumang bagay na may halaga. Ang tanging laman nito ay isang maliit na bungkos ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Mga liham. Umupo siya sa maalikabok na sahig at kinuha ang unang liham. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit tila nanginginig. Isinulat sa isang papel na naninilaw na. Mahal kong Ricardo, iyon ang simula ng sulat. Ang pangalan ni Gahot. Ito ang mga liham ng kanyang ina para sa kanya. Binasa niya ang mga ito, isa-isa. Ang mga liham ay naglalaman ng kwento ng isang babaeng minahal nang lubos si Don Ricarte, ngunit batid niyang kailanman ay hindi ito magiging kanya. Inilalarawan nito ang kanilang mga panakaw na pagkikita, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng buwan at ang sakit ng pagiging pangalawa. Ngunit sa lahat ng sakit, walang bahid ng galit sa kanyang mga salita. Tanging pag-unawa at pagtanggap. At pagkatapos, binuklat ni Bulusan ang huling liham. Ito ay iba. Ang tinta ay mas sariwa at may mga bahid ng tuyong luha sa papel. Ito ang kanyang suicide note. Ricardo, anak ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung pinili kong iwan ka sa mundong ito. Pagod na ang katawan ko at mas pagod na ang puso ko. Ngunit bago ako umalis, may iiwan akong isang pakiusap, ang huling habilin ng iyong ina. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong ama. Si Ricarte ay isang mabuting tao na nagkamali lamang. Isang taong biktima rin ng mga inaasahan ng lipunan. Minahal niya ako sa paraang alam niya at ibinigay kanya sa akin ang pinakamagandang regalo sa aking buhay. Ang puot ay isang lason. Anak, mas masahol pa sa anumang sakit. Huwag mong hayaang kainin nito ang iyong kaluluwa. Huwag mong sirain ang pamilyang hindi naging atin dahil sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Mamuhay ka ng payapa. Magmahal ka ng tapat. Iyan lang ang tanging hiling ko. Kalimutan mo na ang paghihiganti. Nagmamahal. Ang iyong ina. Nabitawan ni Bulusan ang liham. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang paligid. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan. Ang kwento ng isang naghihiganting anak para sa kanyang inaapi na ina ay gumuho. Ang ina ni Gahot ay hindi humingi ng paghihiganti. Nagmakaawa siya para sa kapayapaan. Ibig sabihin, alam ni Gahot ang katotohanan ito. Alam niya ang tunay na habilin ng kanyang ina. Ngunit pinili niyang baliwalain ito. Pinili niya ang landas ng galit, hindi dahil sa utos ng ina, kundi dahil sa sarili niyang kadiliman. Ang kanyang paghihiganti ay hindi para sa kanyang ina. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang kasinungalingan na binuo niya para bigyang katwiran ang kasamaang nananahan sa kanyang puso. Tumayo si Bulusan. Ang mga liham ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang pagod at kalituhan ay napalitan ng isang matatag at hindi matitinag na determinasyon. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Mula sa inabandonang bahay, ang unang ginawa ni Bulusan ay tumawag sa pulis. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon, ang pangalan ni Gahot, ang lokasyon ng kubo nito, at ang krimeng ginagawa nito. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, minaneho niya ang kotse hindi pabalik sa ospital, kundi patungo sa pugad ng ahas. Sa kanyang mga kamay,
Hawak niya ang tanging sandata na hindi kayang talunin ng anumang lason o kasinungalingan, ang katotohanan na isinulat sa papel. Samantala, sa Hacienda de la Sombra, si Doña Purisima ay hindi mapakali. Ang mga imahe ng halos pagkamatay ni Luningning at ang mga salita ni Bulusan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pundasyon ng kanyang pananampalataya kay Gahot ay gumuho na at napalitan ito ng isang nakakakilabot na takot. Pinuntahan na niya si Luningning sa ospital at nakita ang kalagayan nito. Ang bigat ng posibleng kasalanan ay unti-unting dumudurog sa kanya. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mismo mula kay Gahot. Sa sarili niyang paraan, palihim din siyang nagtungo sa kubo ni Gahot, dala ang pag-asang mali ang kanyang anak at tama ang kanyang propeta. Naunang dumating si Bulusan. Ang araw ay palubog na at ang kalangitan ay may kulay ng dugo at apoy. Pumasok siya sa kubo ng walang katok. Naabutan niya si Gahot na nag-aayos ng mga bote at halamang gamot, kasama ang isang babaeng nakayuko, si Salome, ang tapat nitong alagad. Nag-angat ng tingin si Gahot at isang nangisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito na pala ang prinsipe ng mga De Leon, sabi nito, puno ng pang-uuyam. Naparito ka ba para magmakaawa, para sa buhay ng iyong asawa? Hindi sumagot si Bulusan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at marahang inilapag ang bungkos ng mga liham. Naparito ako para ibalik ang mga ito sa iyo. Kalmadong sabi ni Bulusan, na wala ang nangisi ni Gahot nang makita ang mga sulat, ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat bago napalitan ng galit. Saan mo nakuha yan? Sa bahay kung saan mo siya iniwan, sagot ni Bulusan. Ang boses niya'y may diin. Binasa ko lahat, Ricardo, lalo na ang huli. Huwag mong babanggitin ang pangalang yan. Sigaw ni Gahot. Ang kanyang pagkakalma ay biglang naglaho. Bakit? Dahil ipinapaalala nito sa'yo kung sino ka talaga. Isang anak na tinalikuran ang huling habilin ng kanyang ina. Patuloy ni Bulusan. Hindi paghihiganti ang gusto niya. Kapayapaan ang hiling niya. Pero binaluktot mo ang lahat para lang bigyang katwiran ng sarili mong galit. Wala kang alam, sagot ni Gahot. Ang boses niya'y nanginginig na sa puot. Habang kayo ay nabubuhay sa yaman, kami ay nagdusa sa kahirapan. Habang ikaw ay kinikilalang De Leon, ako ay nanatiling isang Sandoval. Iyon ba ang kapayapaan na sinasabi mo? Kasinungalingan, sagot ni Bulusan. Ang kanyang boses ay sa wakas ay tumaas na rin. Ang paghihirap ninyo ang ginawa mong dahilan. Pero ang totoo, nagugustuhan mo ang kadiliman. Ginamit mo ang sarili mong ina. Ginamit mo ang sarili kong ina, isang babaeng desperada at nagluluksa, para lang sa iyong pansariling kapakanan. Sa labas ng kubo, nakatayo sa dilim si Doña Purisima. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang babaeng desperada at nagluluksa. Ginamit. Nilinlang. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa loob, ang galit ni Gahot ay umabot na sa sukdulan. Tinapos ko na sana ang dapat kong tapusin kung hindi ka naging pakialamero. Inabot niya ang isang matulis na patalim na ginagamit niya sa paghiwa ng mga halaman at mabilis na sinugod si Bulusan. Ngunit si Bulusan ay handa. Ang galit na naipon sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sinalag niya ang atake at isang marahas na paglalaban ang naganap. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, sa gitna ng mga nabasag na bote at mga nagkalat na damo. Ang amoy ng asete at alikabok ay pumuno sa hangin. Dapat sa inyo mamatay, sigaw ni Gahot habang sinusubukang isaksak ang patalim kay Bulusan. Hindi kami ang mamamatay dito, sagot ni Bulusan. Buong lakas na inagaw ang patalim.
At sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. "Pulis! Bitawan niyan!" Mabilis na pumasok ang mga pulis. Nakatutok ang kanilang mga baril. Sa isang iglap natigil ang lahat. Binitawan ni Gahot ang patalim. Ang kanyang mukha'y puno ng pagkagapi at sukdulang galit. Habang pinupusasan siya at si Salome, ang kanyang mga mata ay napako hindi kay bulusan, kundi sa isang anino, malapit sa pinto. Nakita niya ang figura ni Doña Purisima. Nakatayo roon. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang katawan ay nanginginig sa pagsisisi at takot. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gahot. Tinitigan niya si Doña Purisima, ang babaeng naging susi sa kanyang plano. "Kita mo na, Doña Purisima," sabi niya. Ang boses ay puno ng lason. "Sa huli, hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo. Ikaw mismo ang gumawa noon." Ang mga salitang yon ang huling pumatay sa natitirang espiritu ni Doña Purisima. Napaluhod siya sa lupa. Ang kanyang hagulgol ay sumabay sa tunog ng papalayo na sirena ng pulis. Isang tunog na hudyat ng katapusan ng isang mahabang bangungot at simula ng isang mas mahirap na pagharap sa katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda de la Sombra ay unti-unting nawalan ng anino. Ang dating bigat sa hangin ay napalitan ng isang bagong katahimikan, hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng paghihilom. Si Gahot at Salome ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kanilang kadiliman ay nakakulong na sa likod ng rehas, malayo sa mundong sinubukan nilang wasakin. Ngunit ang pinakamabigat na hatol ay hindi nagmula sa korte, kundi mula sa konsensya. Si Doña Purisima de Leon ay umamin sa lahat. Dahil sa kanyang edad at sa ebidensyang isa rin siyang biktima ng manipulasyon, binigyan siya ng mas magaan na sentensya, house arrest at community service. Ngunit para sa kanya, ang bawat araw na paggising sa bahay kung saan halos pinatay niya ang kanyang manugang ay isang habambuhay na parusa. Isang hapon sa hardin ng mansyon kung saan ang mga rosas ay muling namumukadkad, nag-cruise ang landas ng dalawang babae. Si Luningning, na ngayon ay malusog na at may sigla ng muli, sa kanyang mga mata ay nagdidilig ng mga halaman. Si Doña Purisima naman ay nakaupo sa isang silya, payat, at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Luningning sa kanyang biyenan. Sa loob ng ilang buwan, ang kanilang mga pag-uusap ay bihira at laging may pader sa pagitan. Ngunit sa araw na ito, iba ang naramdaman ni Luningning. "Magandang hapon po, Inay." Bati niya. Ang salitang inay ay may kasamang pag-aalinlangan, ngunit sinsero. Nag-angat ng tingin si Doña Purisima. Ang kanyang mga matay agad na napuno ng luha. Huwag mo akong tawaging ganyan, Hiha." Basag ang boses nito. "Hindi ko karapat-dapat." Umupo si Luningning sa tabi niya. "Lahat po tayo nagkakamali." Umiling si Purisima, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "Ang sa akin ay hindi pagkakamali, Luningning. Ito'y kasalanan. Isang kasalanang halos kumitil sa buhay mo. Nabulag ako. Nabulag ako sa takot at sa mga kasinungalingan. Pinakinggan ko ang demonyo dahil akala ko poprotektahan kamon ko ang aking anak. Ngunit sa huli, ako pala ang pinakamatinding panganib sa kanya." Hinawakan niya ang kamay ni Luningning. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at malamig. "Patawarin mo ako, anak, kahit alam kong hindi sapat ang salitang patawad." Tinitigan ni Luningning ang babaeng nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw, kundi isang ina na naligaw ng landas, isang pusong puno ng pagsisisi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Matagal na po kitang pinatawad, Inay," mahinang sabi ni Luningning. "Dahil kung hindi po kita patatawarin, ang lason na iniwan ni Gahot ay mananatili sa pamilyang ito magpakailanman. Panahon na po para maghilom tayong lahat."
Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. At sa ngiting iyon, nakita ni Doña Purisima ang liwanag na sinubukan niyang patayin. At sa wakas, hinayaan niyang yakapin din siya ng liwanag na yon. Ang mga sumunod na araw ay naging montage ng dahan-dahang pagbangon. Minsan, makikita sina Bulusan at Luningning na magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, ipinapangako sa isa't isa ang isang bagong simula. Sa ibang araw naman, makikita si Doña Purisima na abala sa isang local charity, ibinubuhos ang kanyang oras at natitirang yaman sa pagtulong sa mga nangangailangan. Isang paraan ng pagbabayad puri. Isang hapon, ilang buwan pa ang lumipas, naabutan ni Bulusan si Luningning sa kanilang beranda. Nakatingin sa malayo na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw ay kulay ginto, nagbibigay ng mainit na sinag sa kanilang mga mukha. Malalim yata ang iniisip ng mahal ko, sabi ni Bulusan habang niyayakap ito mula sa likod. Humarap si Luningning sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Bulusan at inilagay dito ang isang maliit na puting bagay, isang pregnancy test. Napakunot ang noo ni Bulusan. Tiningnan niya ito at nakita niya. 2 malinaw na pulang linya. Nanlaki ang kanyang mga mata, tinlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Luningning, pagkatapos ay sa test, at muli kay Luningning. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang ngiting nagpapawi sa lahat ng sakit at takot na kanilang pinagdaanan. Totoo ba to? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Luningning. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Totoong-totoo, mahal. Binuhat ni Bulusan ang kanyang asawa at umikot-ikot sila. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Isang tunog ng purong kagalakan na matagal nang hindi naririnig sa lugar na yon. Ang pangarap na minsan nang ninakaw sa kanila ay ngayon, sa wakas, ipinagkakaloob na muli. Mula sa di kalayuan, sa may hardin, nakatayo si Doña Purisima. Napanood niya ang lahat. Nakita niya ang pagyakap ng kanyang anak sa asawa nito, ang luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi, at narinig niya ang kanilang matamis na tawanan. Isang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi, isang ngiting mapagkumbaba at puno ng pasasalamat. Tumingin si Bulusan sa direksyon ng kanyang ina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Itinaas ni Bulusan ang pregnancy test. Ipinapakita ito sa kanya. Tumango si Doña Purisima. Inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Isang kilos ng pagtanggap at pagmamahal. Dinala ni Bulusan si Luningning palapit sa kanyang ina. 3 sila ngayon, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pamilyang sinubok ng pinakamatinding pagtataksil, ngunit muling binubuo ng pinakadakilang kapangyarihan sa mundo, ang pagpapatawad. Hinawakan ni Bulusan ang kamay ng kanyang asawa sa isang panig at inakbayan ang kanyang ina sa kabila. Habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, alam nilang may bagong umaga na naghihintay. Isang umagang puno ng pag-asa, puno ng pag-ibig at puno ng liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Bulusan at Luningning. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig na tunay ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagsubok. Ipinakita sa atin na ang pananampalataya sa maling mga paniniwala ay maaaring maging laso na sisira sa isang pamilya, ngunit ang kapatawaran ay ang tanging lunas na kayang maghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Doña Purisima? At anong uri naman ng kwento
ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.